sakyan natin tong mainit-init pa na issue, nag-viral o trending na babae nag-post ng worth 299 pesos ring, no? Nakaraang ilang araw na rin nakalumipas, nabasa ko yun dito sa FB page sa naging advice. Ngayon nag-like na ako, di ako nag-comment kasi lalaki ako eh. Baga parang insulto din sa akin bakit tinatanong pa yung ganun kasensitibong bagay. So nag-like lang ako, pinabayaan ko lang yun. Binabasa ko lang yung mga comment, nagpapalitan lang naman ng mga good ideas and bad ideas yung mga comment eh. Worth, hindi naman kailangan worth daw ng kung magkano yung singing, o mahal o balato o kahit basta importante magmamahalan daw. Iba sa 8 years daw na pagsasama, kailangan daw medyo mas mas yung grande o medyo mas mas worthy daw yung sing na ibibigay since na engagement ring ba yun o basta. Ngayon ako kasi medyo naramdaman ko rin yun na sa part ng lalaki, kasi ako mahilig ko magbigay ng sing-sing kay miss, yung mga ganitong sing-sing, mga ganito. So sa 24 years na mini-misses nung December 18, isang bis ko pa lang siya nabigyan ng medyo may presyo na last year may presyo na sing-sing. Nagkaroon ako ng magandang kita sa trabaho ko. Pero every year halos 3-4 na bis ako magbibigay kay miss ng sing-sing, kasi gusto ko magbigay ng sing-sing eh. Pero mumurahin sa mga TikTok lang na tag 120, 180, 140. O diba? Pero hindi tinatanong ni Mrs. Minamay din niya pa nga eh. O diba? Tapos binibiro mga best friend niya na sanglaan natin yan. Kasi yung binigay ko sa kanya yung sing-sing na gold na nasa worth 6,000 din, nasanla din namin dahil sa hirap ng buhay last year. Grabe, hirap ng buhay. Mga 8 months, 9 months niya lang yata nasuot yung sing-sing na yun. Maganda yun, galing sa Ongpin yun. 2 milligrams, kalimutan ko, basta worth 6,000 yun. Para sa akin mahal na yun, pero may sobra pa naman ng panahon kasi kumita nga din ako, saka masaya naman siya. So balik tayo sa murang sing-sing. Lagi ko siya nabibigyan, namamay din niya, pero di siya nagrereklamo. Natutuwa nga siya, inalikan ako, tapos siyempre alam na tapos ngayon, makarang ilang araw, balik tayo doon sa trending na yun, sa worth 299 pesos ring. Nagpost ngayon yung lalaki doon sa TikTok. Isang minuto pa lang lumipas, nakita ko agad, saka sinave ko agad lahat yung mga post niya. Ngayon siya pala ako kanina ba yun, kagabi pala, na nagpost ako sa YouTube ko na yung doon sa sinabi ng lalaki na daw siya, breadwinner daw siya pa daw yung nagpapaaral sa bunso niyang kapatid, tapos halos lahat ng gastos sa kanya, pero meron naman daw si ipon. Tapos na ipag-isipan niya na bilhin daw yung girlfriend niya na ganun lang, sing-sing muna, kasi hindi pa naman talaga final o para hindi pa naman talaga parang paramis ring pa rin sa kanya. So nasaktan siya hanggang hindi man lang daw siya tinanong, hindi man lang siya kinausap about sa worth ng sing-sing. Sa 8 years daw lang pagsasama, marami naman siya din siya nabigay na medyo mas mahal. Yun lang yung sing-sing na yun na medyo din niya napag-ipunan, kasi nga gusto niya lang ipadama, feel sa babae na siya na yung papakasalan ng lalaki sa 8 years nila na pagsasama. Papakasalan nila yan. Yun lang. Nagpost yung babae, nasaktan yung lalaki.
Ewan ko lang ha, kung mahalaga ba sa babae yung gaano kamahal yung ibigay ng lalaki sa inyo. Kasi sa amin ni Mrs. kasi walang issue eh. Kung mahal or mura, basta may naibigay. Kumbaga ando yung thoughtfulness na kaugalian na naming mga lalaki na magbigay. Di ba? Mahal man o mura man, basta nagbigay. Dati nga yung mga sing-sing sa kindig lang, yung binibigay ko kay Mrs. Diba? Yung mga bubot-bubot mga kindi na may sing-sing na kulay dilaw, mga parang gold. Umpisa pa lang kami, Mrs. Nagkakatuwaan lang kami, bibigay ko sa kanya. After namin kainin, bibigay. Di ba? Parang ganun lang basta medyo ramdam ko yung sakit ng lalaki. Pero hindi naman nangyari sa amin ni Mrs. yan. Okay naman sa amin yung worth o kung magkano yung inaibibigay ko. Yun nga, sabi niya, after niya na maano yung babae, kinausap, hiniwalayan niya rin. So after nun, wala nang part 2 sa sinabi. Ano din? Don't sa Facebook ba yun, sa ano? Sa YouTube na shorts ko, nandun yung post ng lalaki na ang title is The Man Behind 299 Engagement Ring. Kung mayroon man, andito sa taas, ano niya lang, andun yung mga sinabi niya sa TikTok. So sana sa ating mga lalaki din, advice lang, dapat alam mo rin yung babae na makakasama mo. Kung hindi namimili, ibang tanggap ka kung ano ka, tanggap kung ano ibibigay sa'yo, tanggap yung family mo sa mga gastusin mo. Kung breadwinner ka man tulad itong lalaki na to na nag-trending sa post ng babae, dapat tanggapin nyo rin yung pagkataon ng babae. Ngayon mga babae naman, tanggapin nyo rin yung pagkataon ng lalaki, kung ano man sila. Kung ano may binibigay na, magkano may worth, hayaan nyo na. Pasalamat na lang, at least paano naibigay ba. Kasi pagdating ng panahon na gumanda buhay niyan, lumaki yung kitaan niyan, i-bless ni Lord yan, sigurado ko isa kayo sa may-bless din yan na mga worth na hinahanap na magkano sing-sing o magkano ibibigay sa'yo. Isa ka rin sa bahagian yan, lalo pag malaman niya na hindi ka namimili, hindi ka nagtatanong, hindi ka nagtatampo, hindi ka nasaktan sa worth na ibinibigay niya sa'yo. Sigurado yun, dahil lalaki ako isa kayo sa mabibless niyan kung i-bless siya ni Lord. Hintayin nyo lang, kasi nagsusumikap yung tao para mabuhay, para mapatulungan yung family, para din sa sarili niya at para din sa inyo. Give and take na lang. Ganun talaga ang relationship give and take na lang. Intindihin na lang, magkaawaan na lang kayong dalawa. Ito yung post ko sa Facebook, ng title is Don't Judge Anybody or Anyone, Only God Can Do. Yan naman lagi ko sinasabi sa last every yan ang sinasabi ko, panghuli kong salita yun. Don't judge anybody or anyone, only God can do. So sana matauhan tayo itong post na to. Hindi rin to blessing in disguise din to para sa atin na mga lalaki at para sa mga babae din na kailangan ba mag-post talaga o kailangan pag-usapan yung dalawa muna. Di ba? Kasi nasaktan ka, nag-post ka sa Facebook, tapos magkausap-usap ka, tapos nalaman na lalaki, magsusori-sorry ka ngayon. Ano ngayon? Don't post bad pangyayari sa buhay mo, kasi the damage has been done, lalo sa lalaki. So may babalik ko ba yun? May babalik ba yung nasaktan siya, napahiya siya? Maibabalik pa ba? Yan ang tanong sa mga babae. Kung ano may mga hiluan o galitan yung dalawa, wag na mai-post sa Facebook. Personalin nyo na lang, mag-usap na lang kayo. Let God be the center of your relationship. Okay? So yun lang. Sana maliwanagan tayong lahat. Okay.
And then, nabalita ko ngayong gabi lang din na to. O, tingnan nyo nag-post ulit ang babae, nagpakilala na talaga siya ng pangalan niya. Yung walang totoo to kasi nag-post sa Facebook na nag-trend yung post niya, walang anonymous lang nakalagay dun Pero ngayong gabi na to, pakita ko sa inyo yung pangalan niya. Totoong pangalan nag-post. Kung totoo to, basta bahala na kami mag-judge Tingnan nyo. Ayan Matagal ko na yan natanong ang worth ng fuse ring. And ngayon lang nag-post at pinag-usapan. Wala na, kasal na kami. Iwan ko lang totoo yun sabi nila lalaki doon sa last post ng TikTok niya is hiwalay na sila. Hiniwalayan niya. Diba? So, good luck. Again, don't judge anyone or anybody, only God can do.